Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Mga lalahok sa kilos protesta sa September 21, tinatayang nasa 10,000 lang. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Posibleng umabot lamang sa 10,000 katao ang sasabak sa kaliwat kanang anti-corruption rally sa Metro Manila kasabay ng anibersaryo ng martial law sa 21 ng Setyembre. Pagtaya ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, batay ito sa nakikita nilang open sources, lalo na online. Ang sources po natin ito is both open sources at ang ating own intelligence unit sources. Kapag ang open sources, kung mapapansin po ninyo, is marami sila mga sinasabi, mga pamilya tayo. Magkaroon pa man, inalay po ang mga director ng PCG para alamin ang may potency ng mga open sources na nag-iikayat. Maliit ito sa pahayag ng trillion peso March organizers na sinasabing 15,000 na ang lalahok sa kanilang programa pa lamang sa EDSA Shrine. Bukod sa EDSA, kasado ring magsagawa ng protesta ang iba't ibang sectoral groups sa paligid ng Luneta sa araw ng Linggo. Sa ngayon ay nakataas ng heightened alert sa NCR na nakaumang ding itaas sa full alert status sa mga susunod na araw. Samantala, umabot naman sa nasa 100 katao ang nagrally sa 3 lokasyon sa Metro Manila ngayong Huwebes. Kabilang dito ang mga kilos protesta ng 2 transport group sa Quezon City, Pasig at Parañaque City. Batay sa monitoring ng MMDA Metro Base, naging mapayapa naman ang mga programa at hindi nagdulot ng abala sa mga motorista. Natulog naman sa harap ng Campo Aguinaldo ang ilang miyembro ng United People's Initiative na nagpakilalang mga dating sundalo. Iti para ipanawagan pa rin ang anilay pagligtas sa gobyerno at pagsara sa Kongreso. Bagamat kakaunti, target ng mga itong direktang magbigay ng liham kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, science-based na pamamaraan sa investigasyon ng PNP, isinusulong ng Parañaque SOAN. Isinusulong ni Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan na palakasin ang kasanayan ng mga law enforcer sa investigasyon, gamit ang forensic techniques at makabagong science-based na pamamaraan sa pagsisiyasat ng krimen. Pinuri ni Yamsuan ang DILG at Philippine National Police sa kanilang mga programa tulad ng Unified 911 Emergency Response System. Gayunman kailangan tiyakin ng mga pulis ay mahusay sa pag-secure ng ebidensya at sa paggamit ng siyentipikong pamamaraan ng investigasyon. Binanggit din ng kongresista na napapanahon ang House Bill No. 2244, lalo na matapos ang paglulunsad ng National Forensics Institute ng University of the Philippines Manila noong June. Giit niya, ang paggamit ng luma at hindi maaasahang teknik, gaya ng paraffin test para sa discharge ng firearms na matagal nang idineklarang inconclusive ng Korte Suprema, ay nakasisira sa kredibilidad ng mga investigasyon at sa tiwala ng publiko sa mga awtoridad. Nakasaad sa HB 2244 ang pagtatatag ng Crime Investigation Modernization Committee, na pamumunuan ng kalihim ng DILG kasama ang hepe ng PNP, direktor ng National Bureau of Investigation at 2 forensic experts na itatalaga ng Pangulo. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Huwebes. 98 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.